Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig. Napatutunayan natin ang RCC ang pinakamalaking sulpot na iglesia sa kasaysayan ng Kristyanismo. I-define muna natin ang salitang sulpot. Ang ibig sabihin ng sulpot, ayon dito sa Tagalog English Dictionary Online, ay biglang dumating, sumulpot, yan, parang singaw, no? Will appear, biglang umusbong, tumutubo. Yan po ang ibig sabihin ng sulpot, no? Ngayon, pagdating ho sa Britannica, alam naman po natin sa English, ang sulpot ay emerge. Ano ho ang ating pag-uusapan? Ang sabi ng Britannica.com topic at Roman Catholicism, the other external force that encourage the emergence of the Roman Catholicism in the Western Roman Empire in 476. Sa Tagalog, ito ho, ang ibang panglabas na kapangyarihan na naghihikayat sa pagsulpot ng Romano Katoliko noon sa kanluraning bahagi ng imperyo ng Roma noong 476. Yan. Ito ho ang ating usapin, ang pagsulpot ng Romano Katoliko. Ngayon, tunay nga po talagang sulpot ang Roman Catholic Church. No, siya ang pinakamalaking sulpot na iglesia. No? According po dito sa ating babasahin, dito ho, no? Sabi ho dito, pakinggan po ninyo ang ating babasahin. Ang sabi ho dito, The Spirituality of the East, page 351, no? Dapat nating bigyan diin ng isang prinsipyo at idiin ito ng husto, ididiin daw, na ang simbahang Latin ay nagmula sa simbahang Griego, habang ang isang sanga ay tumutubo mula sa isang puno ng kahoy. Ang simbahan ay itinanim ng mga Griego at ipinahayag ang sarili sa wikang Griego hanggang sa katapusan ng ika-4 na siglo. Kaya po sila ay malaking sulpot na iglesia. Bakit? Sila ay nagmula, no? Nagmula sa simbahang Griego. At ano pa? Sila ay tumutubo na parang sanga sa puno. Kumbaga, ito na yung puno, existido na yung puno, tumubo lang sila. No? At ano sabi? Itinanim pa. Ibig sabihin, kung may itinanim, may nagtanim. Sino nagtanim? Ang Eastern Church. Sa makatuwid, sila ay galing sa Eastern. Inaamin ng ating kapatid na Jando Alabado, no, na sila ay naging Roman Catholic Imperial State Church o naging State Church ni Constantine. Ano ho ang sabi ng Biblia? Propesiya na natupad sa sinasabi ni Jando. Ito sa Apokalipsis 18:4. Ang sabi ay ganito, no? 18:4. At narinig ko sa pantinig mula sa langit na nagsasabi, no? Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayo madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayo makabahagi sa mga salot sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong, no? At umabot hanggang sa langit at natandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan, no? So, sabi dito, mga kapatid, lumayas na kayo diyan sa sulpot na iglesia na Roman Catholic Church dahil sila ay pagano, tatag ni Constantine. Inaamin yan ni Jando Alabado na sila ay naging Imperial State Church ng Roman Empire. No? Mga kapatid, ipinakikilala namin sa inyo, no? Yung church na kailanman hindi nagbago, no? Base sa Isaiah
chapter 58, verse 12 to 13. Ano ho ang naging attitude ng iglesia mula ng panahon ng ating Panginoong Kristo na isang Sabadista hanggang sa panahon, mula sa panahon ni Isaiah hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang ating mababasa sa chapter 58, verse 12. No? Ganito, babasahin po natin, no, bilang pangwawakas sa ating paksang ito. At mula sa inyo ay itatayo, o kodemo, itatayo, to rebuild, no, to repair, to restore, no, ang mga dakong sira. Ikaw ay magbabangon ng mga saligan ng maraming salinlahi, at ikaw ay tatawaging tagapag-ayos ng sira, at tagapagsauli ng mga landas na tinatahanan. No? Kapag iyong iniurong ang paa sa Sabat, ng dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalaywanan sa banal na araw, at yung tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan at marangal na banal na araw ng Panginoon. At ito'y pinararangalan, no, na hindi ka lalakad sa iyong sariling lakad at dinahanap ang iyong sariling kalayawan at magsasalita ng iyong mga salita. Sa makatuwid, mga kapatid, ang nalabing iglesia ng Panginoon. No? Revelations chapter 12, verse 17, yung mga nanabis sa babae na sumusunod sa utos ng Diyos, no, ay itatayo ng Panginoon. Yun ang itatayo ng Kristo. Itatayo ni Kristo, mga hindi umuurong ang paa sa Sabat. Ano pa? Pinararangalan ang banal na araw ng Panginoon. Sa makatuwid, ang tunay na iglesia, hindi sulpot, mula pa sa lumang tipan, nangingilin na ng Sabat, hanggang sa bagong tipan, nangingilin. Salamat po. Okay, yun po, no? Ito po yung last part ng debating ito sa hapong ito, no? Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay